Ayan, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Magandang araw po sa inyong lahat, mga madam at sir. Ayan, welcome back po dito sa Bonum Magas PH. My name is Angel Francia Feliciano. Na in today's video, Cancer, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo, kung meron kayong negosyo. Ayan, pamilya, kalusugan, sa love life, ayan, at sa iba pang aspeto ng inyong buhay, at kung ano ang mga dapat niyong malaman, ano ang babala kung meron, ano mga paparating, ayan, mas napaka-importante. Alright, so paalala lang, Cancer, at sa lahat po ng mga ibang nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Cancer, at iwan yung hindi. Alright, umpisa na natin. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano ang paparating? Ano mga dapat ninyong malaman? Okay. Tignan natin kung ilang barahan na to. Kay Cancer, unang-una you have Castle. Wow. Could also be, Cancer, may balak kang magpatayo ng bahay. Maybe this is also a confirmation na maipapatayo nyo na yung bagong bahay, bagong establishment this year, 2026. Position, okay, yung iba sa inyo, mapipraise for achievement. Meron kayong ma-achieve sa inyong career. Maya malalaman natin. But definitely, meron ka ditong ma-achieve. There's something about architecture. Maybe, yung iba sa inyo dito nanonood, nag-aaral ng architect. But definitely, mukhang may plano kayong magpatayo ng bahay. If hindi kayo nag-aaral, or may mga anak kayo nag-aaral ng architect, there's something about that. Mamaya malalaman natin exactly kasi i-verify pa natin to. The Wheel of Karma. Okay, bakit kaya andito to? Malalaman natin mamaya. Mukhang may mangyayaring may magbabalik sa relationship, possibly. Okay, yung iba sa inyo, this could also be na magbabago ang iyong kapalaran. Kung dati ay lugmok kayo, this year, aangat kayo. Yan ang karma eh. Parang gulong ng buhay eh, right? Hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa ilalim ka. At kung nasa baba ka, may pagkakataon na babalik ka nasa itaas ka, babalik ang darating ang panahon na bababa ka rin. Yan, gulong ng kapalaran. Okay, mukhang may swerte rin paparating. Mamaya malalaman natin, Cancer. Next, you have within a few days. Mukhang may mangyayari within a few days sa inyo, Cancer. Malalaman natin ito mamaya. I-confirm, i-verify natin. Next, you have crack shot. Competent. Okay, bakit kaya andito yung crack shot? Maybe, Cancer, this year, handa kang lumaban. Some of you, siguro, meron kayong pinaglalaban. Mamaya malalaman natin exactly. Yung iba sa inyo, masusubukan ng iyong competitiveness sa trabaho, siguro. Okay, mamaya malalaman natin. What else? You have Shooting Star. Wow. May wish kang matutupad this month sa mga susunod na linggo, araw or buwan. Cancer, claim it. Kung ano man yan, malalaman natin mamaya. Wish granted. You can also make a wish in a comment. Next, you have airplane. Mukhang may lilipad. Mukhang may maglalakbay. Or maybe, Cancer, if you are planning to go abroad or may hinihintay kang papauwi, this is a confirmation. Kumpirmado. Ito yung confirmation, kumpirmado na could also be a sign na talagang makakaalis ka na. Makakaalis ka na lalo na kung ang balak mong puntahin ay sa labas ng Pilipinas, sa ibang bansa. Mag-abroad, may balak kang mag-abroad, then this is a confirmation. Kumpirmado. Maybe this is a sign na yes, okay, may good news kang marireceive. Okay na ang travel visa. Wala nang balakid. Okay na, tuloy na ang biyahe. This could also be that. May travel, may long distance. But mamaya malalaman pa natin exactly kung ano yan. You have the Diamond.
Bakit kaya andito yung diamond? Malalaman natin mamaya. And next, you have blinders, victim, confusion. Okay, mamaya malalaman natin to exactly, Cancer. Alright, now bago ko ituloy, Cancer, mayroon lang akong sasabihin para sa lahat. If namumblema po kayo sa inyong trabaho, namumblema kayo sa inyong negosyo, walang direksyon, napaka-importante, napakahalaga na pakinggan nyo po itong susunod na sasabihin ko para kung talagang nakapag-decide na kayo na yung mga sinasabi ko ay para sa akin yan. So, sasali ka. Okay? Sa gustong sumali, meron akong ritual na ginagawa for collective. Kung gusto nyo magpasama, magbayad lang kayo ng 500 pesos. Okay? Now, kung kayo naman ay namomblema about meron kayong gustong i-release, okay, gumagawa ako ng cord cutting ritual. If you are familiar with cord cutting ritual, 500 pesos per person. Kung gusto mong isama ang buong pamilya mo, then i-count nyo yan, i-times na lang yung 500 sa bawat katao. Okay, so on so forth. Now, ang schedule lang na pwede akong gumawa ng ritual, okay, naka-assign yan as mandated by the ASI, the association where I join, where I belong, kung saan ako pinagpapatuloy ang aking pag-aaral. May mga dates and may mga planetary alignments kung saan napakalakas ang energy na gumawa ng ritual. So, dyan lang po sa date na yan. January 24 for career and business and January 27 for cord cutting ritual. For more information about these rituals, pwede niyong isalihan yung dalawa. Pakinggan niyo po ito ng mabuti. Hello po mga kabonom! Ayan, kung ikaw po ay nalilito o nasa crossroads ng inyong career, ayan, paulit-ulit na nagtatanong na ito ba talaga ang para sa akin? Or pagod na sa trabaho pero hindi alam kung saan lilipat. Or gustong mag-resign pero natatakot, ayan, o nag-iisip ng career shift pero walang clarity. So ayan, ang ritual na ito ay tutulong linisin ang ingay sa isipan mo para makita mo kung alin ang dapat ituloy at alin ang dapat bitawan. So this is the new direction ritual for career planning and business direction. So magkano? 500 pesos po sa gustong sumali. And kailan ko gagawin? January 24, 2026. Gustong magpasama o gustong mag-join, ayan, pakitignan na lang po sa comment section yung link. Ayan, punta kayo sa Facebook page ko, kung alam niyo ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check verified ni Meta. So ayan, sino pa mga dapat sumali dito or pwedeng sumali? Kung may negosyo ka pero walang malinaw na direksyon, ayan, kung ikaw ay, yun nga, may negosyo pero pabago-bago ang plano mo, hindi ka sigurado kung itutuloy or mag-expand or isasara na, or maraming ideas pero walang focus, ayan, or pakiramdam mo ay parang may humaharang, no? No, ang ritual na ito ay para sa direction, focus at tamang priority, hindi lang sa bintahan. Ayan. So kung sino pa, kung pakiramdam mo ay stuck ka kahit nagsisikap ka naman. Ayan, na kung ikaw ay trabaho ng trabaho pero walang progress, laging may delay or setback or parang umiikot lang sa parehong problema. Ibig sabihin ito ay hindi ka kulang sa effort, kundi kulang sa alignment. So dito pumapasok ang ritual. Nakakatulong itong ritual na ito. And sa mga gusto ng fresh start sa 2026, na kung ikaw ay gusto mo ng malinis na simula ngayong taon, or handa kang iwan ang mga lumang pattern at maling desisyon, or ayaw mo nang umulit ang mga 2025 struggles na pinagdaanan mo, no? Lalo na sa trabaho at sa negosyo. So, ang ritual na ito ay energetic reset, hindi siya shortcut.
And kung alam mong kailangan mo na munang maliwanagan or magkaroon ng malinaw or magkaroon ng clarity bago kumilos, ayan, kung ikaw ay ayaw mo nang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo, no? At kung gusto mo nang maging kalmado at malinaw bago gumawa ng desisyon at handa kang makinig sa inner guidance mo kesa sa panic. So, ang ritual na ito ay magbibigay sa'yo ng tahimik pero malalim, matutulungan ka makapag-isip ng tamang desisyon. Hindi ito loud manifestation. Alright? So, sino rin ang pwedeng sumali? Kung ikaw ay employed, mapa-local man o abroad, freelancer ka, creative ka, may small business ka, online seller ka, professional ka na nag-iisip na mag-shift, or OFW ka na gustong magplano ng next chapter mo, or breadwinner ka na gustong ayusin ang long-term direction ng buhay mo, at kung yung gusto mong pagsabayin, ang mga taong gustong pagsabayin ang career at negosyo. Ayan. Now, isang paalala lang po, ang ritual na ito ay ako po ang gagawa. Okay? Sacred ito at tahimik gagawin. Wala kayong item na marireceive. Wala kayong video na marireceive o matatanggap para maiwasan natin ang usog o evil eye na tinatawag unintentionally or intentionally. So sacred po ang mga ginagawa kong ritual. Walang performance. Ayan. So ito ay para sa mga seryoso sa kanilang inner work bago outer success. Ayan. So again, so gusto pong sumama, ayan, hanapin nyo lang po ang aking Facebook page, Bonum Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Yung FB link ko, makikita nyo po sa comment section dito sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, or even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na dala-dala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan, or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on. So, anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko. Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadala ng item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo kahit wala na sa buhay mo.
or kahit wala na sa buhay mo, or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit, or lungkot, at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa'yo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity, at other sinalihan kong grupo, kung saan ako miyembro, at according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo din, 1,500, and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma, nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy, at nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na, at nagpaparamdam na parang may nakakabit pa. So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit. No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa'yo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Ayan, Cancer, sa mga nakapag-decide na sumali, okay, nasa comment section po, nasa baba, okay, ng video na ito, nasa comment section ang Facebook link ko. I-click nyo lang yung link na nandyan sa comment section at doon mariredirect ka, ma-open yung Facebook page ko na may blue check, verified ni Meta, na baka importante. At doon mag-message po kayo. You can also, kung sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook page, marami kayong makikitang testimonial at feedbacks doon sa aking mga ginagawang ritual at mga items. Pag bumili din po kayo ng items sa akin, may libre pong intentions. Marami na po ang natulungan kong nakapasa ng board exam, nakapunta ng ibang bansa, napaamo ang kanilang mga amo, marami. Natutuwa ako kasi wala silang sawang nagbibigay sa akin ng testimonial at feedback. Kaya kung may pinoproblema ka din, mag-PM ka na po sa akin. Alright, ituloy na natin, Cancer. Okay. Pag bibili kayo ng item, libre ang tulong. Okay? Bili kayo ng item, libre ang tulong ko. Alright? Ritual, intentions, mga ganyan. Unahin natin yung castle.
Unahin po natin yung castle. Bakit andito yung castle? For Cancer. Castle. Okay. Five of Cups, Hierophant, Ace of Wands, the Hangman. Alright, may naudlot. I think some of you, Cancer, na-disappoint ka. You are disappointed. Some of you, yeah, may naudlot. I think you are disappointed with something na meron kang gustong ma-achieve pero na-delay. I think some of you perhaps lately, Cancer, nagkaroon ng pause. Nahinto ang pagpapagawa ng bahay. May nahinto. Kaya na-disappoint ka with the Five of Cups. You feel lost. Yung iba sa inyo nagluluksa. Ang feeling mo ngayon siguro, failure. Failure yun. Na-failed ka. Okay? Maybe some of you, Cancer, feeling mo right now, sa majority sa inyo sa collective, pakiramdam niyo parang failure ka sa buhay. Yeah. Pero alam mo, with the Ace of Wands, may bagong opportunity na. Merong bagong opportunity na paparating, hindi mo lang nakikita sa ngayon. Kasi hindi mo pa nakikita. Ace of Wands kasi ito yung magbubukas pa lang. Okay? And I feel like turuan mo lang with the Hierophant, turuan mo lang ang sarili mo na kaya mong i-handle itong opportunity. Na with this Ace of Wands na paparating, ang kinakailangan dito yung determination mo. Kasi Hierophant, Ace of Wands, this is, kailangan committed ka dito. So, ang tanong, kailan mo ititigil yung pag-focus sa negativity with the Five Cups? Huwag mong sayangin ang energy niyo sa nawala. Tapos na. What is past ko na ba, kumbaga. Huwag nyo nang balikan yung mga hindi nangyari or hindi natupad na pangarap or hindi natuloy na plano or hindi, kumbaga, siguro nag-expect kayo na maipapatayo yung bahay. Nag-expect ako na meron akong maging successful ito or iyan. Ano man yan nasa isip nyo ngayon. Maging successful ka sa buhay. The Hangman kasi is, hindi mo kasi possibly mamimiss mo itong opportunity dahil yung iba sa inyo sa kaka-focus sa negativity. Five of Cups kasi is mawawalan ka na ng gana nito sa buhay. Kung nandun ka na, pag na-depress ka kasi, ayaw mong bumangon, ayaw mong makipag-usap, baka mamaya nasa loob ka lang ng kwarto, nagkukulong. So, mamiss mo yung email, mamiss mo yung tawag, mamiss mo yung mga opportunity na supposedly makikita mo pag lumabas ka, makikita mo sa flyer, makikita mo sa YouTube, makikita mo sa saan mga advertisements nilagay sa Facebook. So, ang ina-advise sa'yo dito, may potential kang ma-achieve ang mga may potential kang ma-achieve ang karangyaan. Wealth is karangyaan. Cancer. Kaya lang kasi, with the Hangman, ito yung hindi mo makikita eh. Hindi mo makikita ang perspective eh. So, nagets ko yung gustong ipahiwatig dito ng mga baraha. So, ito ay payo sa'yo. Hindi ito prediction. Payo ito at itong part ng reading na ito. Sinasabi ko to sa'yo dito sa video para matulungan ka. Para matulungan kayo. Ginagabayan ko kayo. So, sana don't take my messages negatively. Hopefully, magpasalamat kayo instead.
Maliwanagan kayo. Oo nga, no? Sabi ni Madam Bonum, sa kaka-focus ko sa mga bagay na nawala. Kasi ang oras tumatakbo eh, ang mundo gumagalaw, ikaw nakapos ka, talagang maiiwanan ka. Kaya ayoko nang ano dyan, maglaan pa ng masyadong oras kasi marami pa tayong habulin dito. So sana na-gets yun na yung mensahe ko. Gustong iparating sa Spirit Guides. Wheel of Fortune, bakit andito for you, Cancer? Wheel of Fortune. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Cancer, you have the Five of Pentacles, the Tower, and the Nine of Pentacles. King of Wands. Okay, this is about relationship. Related to sa love life. Okay, kasi sabi ko kanina, bawat aspeto na yung buhay natin, ika-cover natin dito. So, may balak babalik sa iyo. Watch out, Cancer, because a past person kung saan iniwang ka sa ere, hinayaan kang malugmok, hinayaan kang ma-depress, nung nawala siya, sobra kang naghirap, hardship and loss. Sobrang iniwang ka sa ere, in-isolate ka. Talagang with the Five of Pentacles, I think this was in the past energy ito, Five of Pentacles. At posibleng mauulit muli kasi ang Wheel of Fortune, pagbabalik, cycle yan. Paulit-ulit na nangyayari. With the Tower, maso-surprise ka. Hindi mo akalain. Parang yung iba sa inyo, may dala ding galit. Why? Tower and the King of Wands is a fire energy. Apoy, tapos kidlat. Para kang, ay, ang kapal-kapal ng mukha ng taong ito. O baka, pag mag-attempt siyang bumalik, babalik yung mga alaala at yan ang magtitrigger sa iyo ng galit, mapo-frustrate ka. Nine of Pentacles, kung saan nagsolo ka na. Kung kailan, eto ha, Nine of Pentacles energy is kung saan you are now thriving in your own self. Na kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Yan ang daily energy. So, I feel like kung kailan yung iba sa inyo, this is at the present moment, and for some of you, mangyayari in the future, Cancer. For those, unahin muna natin at the present moment. At the present moment, if you are in this current energy with the Nine of Pentacles, kung saan solo parent ka na, single ka na ulit, malaya ka na ulit, naka-recover ka na, nagbo-bloom ka na in your own, may sarili ka ng ginagawa, focus ka sa trabaho, focus ka sa sarili mo. Kung kailan focus ka sa sarili mo, watch out, Cancer. Past person babalik. At posibleng manggulo ulit sa iyo. Now, nasa sa inyo ang desisyon kung iwa-welcome mo ulit itong energy, but I feel like this is a warning. The fact na lumabas sa baraha mo, I really strongly feel that this is a warning. Mauulit yung ginawa sa iyo before ng past person na ito. Possibly in fire sign, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, or may placement na mga yan. So, ang tanong, haayahan mo ba ulit na iiwan ka na naman ulit sa area? At, alam mo, mahirap kasi yung bigla ka na nang iniwan sa area. You feel alone. Magiging lonely ka ulit kasi nakasanay mo na siya, nandyan na siya araw-araw, nakikipag-communicate sa'yo, naging part na siya ng routine mo, naging part na siya ng daily life activities mo. And then bigla niyang sinira ang schedule mo. Ganyan ako sa person ko. Sabi ko, wag mong sirain ang routine ko. Nakasanayan na kita, nakasama kitang kumain, mag-breakfast, lunch, and evening. Nakasanayan na kitang kasama, matulog. Wag mong ibahin ang aking reality. Sabi ko sa kanya.
magbabago eh, right? Nasanay ka na may katabi ka katulog. Irregardless kung sino man yan. Nasanay ng katawan mo. There's a difference when nasanay ka na kumakain kasamang pamilya. Then one day, unti-unti silang nawawala. Anong mararam? Di ba parang lonely yung mabago ang environment mo? So, nasa sa iyo ang choice. Now, for those of you, possibly ito ang magiging future if you are not in this Nine of Pentacles energy yet. Papunta ka pa lang. So, watch out, Cancer. If darating yung time kung saan, if you are still in this Five of Pentacles energy kung saan, still right now, na nasa proseso ka pa lang ng pagluluksa, fresh pa ang mga sugat, don't worry. Darating yung time kung saan, magbabago din ang kapalaran mo, you will thrive. Magta-thrive ka singularly. Mag-isa. On your own. Kayang-kaya mo yan. Lumabas sa baraha, this is a prediction. Na maging financially independent ka pa. Makahanap ka ng magandang trabaho. Jackpot kung magkaroon ka ng magandang negosyo at maging kagaya mo si Rosemar. Sino pang mga naging babaeng CEO and then saka sila babalik. Kapal, no? Kapal ng mukha. Well, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo ulit. It's your choice. Alright? King of Wands. Dati siguro itong King of Wands, Knight of Wands siya dati, and then ngayon bumalik siya at naging matured na, pero still I think mangyayari ulit ang sitwasyon. Siguro at the first time, few weeks, few months na bumalik siya, okay. Pero baka kalaunan lang din ma-repeat history na, ay, iniwan mo ako before, ngayon iiwan mo na naman ako. Nasa sa inyo kung if you can handle that the second time, kaya mo i-handle pag iniwan ka ulit, then go. Nasa sa inyong decision, alright? Now, anong mangyayari within a few days for you, Cancer? Ano to? Ano kaya to? May mangyayari sa'yo sa sitwasyon within a few days. Okay. The Hermit. 10 of Wands. Page of Pentacles. 7 of Cups. Okay. Eto. Maraming opportunities ang darating sa iyo, Cancer, within the few days. Kung kailan mo ito napanood. Okay? Kasi iba-iba kayo ng araw kung kailan mo ito napanood. Basta ikaw na nakikinig ngayon, nanonood, kailan mo ito napanood? Kahit pa, basta kailan. Within a few days, may mga opportunities. May mga opportunities regarding work, regarding paano kumita, regarding sideline, financial opportunity, career opportunity, opportunity na yumaman ka, opportunity na magkapera ka, may darating. Ngayon, pag-isipan mong mabuti kasi, ang problema sa 7 of Cups kasi, pag lumabas kasi ang 7 of Cups, kailangan makapili ka din ng maganda kasi hindi lahat ng mga offers na darating sa iyo sa mga susunod na araw. Bakit lalo lang ngayon January? Patong-pat dami ng mga mga recruiters. Mag-ingat sa mga ibang recruiters kasi may mga recruiters na alam niyo naman balitang-balita ng pepera, kung hindi ng pepera, maluloko ka. Ace of Pentacles. Yeah, talagang career opportunity or it could also be business opportunity. Basta opportunity na magkapera ka sa trabaho man yan o pagninegosyo. Pag-isipan mo mabuti with the Hermit, pag nilayan mo, huwag kang magmadali sa pagdesisyon. Kailangan piliin mo yung sa tingin mo ay legal, sa tingin mo ay hindi scam, sa tingin mo ay totoo. Okay? Kasi 7 of Cups, meron at meron dyan, ahas, tutuklawin ka, ma-scam ka, maloko ka, delikado, kumbaga. 10 of Wands. Yeah.
ito na yung pagkakataon kung saan within a few days may pag-asa or may potential na makaraos ka sa hirap. Kasi Ten of Wands, this is suffering. This is ang daming mga pinapasan na problema. So, with this opportunity na darating kung ano man to, may pagkakataon ito na mapalaya ka sa paghihirap. Makaraos ka nga sa hirap ng buhay. Alright? Ang ganda, no? Ang reading. Okay. Yeah. So, yan. Ano man yan? Trabaho, negosyo, hindi ko alam exactly because this is general reading. Now, what is this crack shot? Bakit andito? Push na natin yan pataas. Crack shot for Cancer. Crack shot for Cancer. Cancer. The Strength card. Ace of Pentacles. Six of Wands. Nine of Wands. Okay. Ipaglaban mo. Okay? Paglaban mo. I feel like kayang-kaya mong kung may kompetensyang nangyayari, may competition na nangyayari sa loob ng trabaho, sa negosyo, may kakompetensya ka sa trabaho, kayang-kaya mo. Huwag kang magpapatalo. Kayang-kaya mo with the Strength card. And lumabas Nine of Wands, you are a warrior. Kaya mong labanan yan. Six of Wands, mananalo ka. And for those of you, Cancer, if may issue sa loob ng workplace, kayang-kaya mong i-handle. In fact, some of you makaka-receive ng bonus. I feel like the reason why marami sa inyo, Cancer, napapalibutan ka sa career. Majority sa inyo, hindi lahat dito hindi lahat dito nanonood ngayon. May napipick up ako dito, mga iilan sa inyo, Cancer, ay may mga katrabaho kang inggit sa'yo. Crack shot. Nandito, the reason why engaged sila sa'yo is because may potential kang mag-succeed May potential kang malagpasan sila. May potential kang umangat, mabigyan ng bonus, ma-promote sa trabaho or ma-promote ng mas mataas na posisyon saan ka man na field nagtatrabaho. Persevere and you will succeed. Yan ang mensahe sa'yo dito. Congratulations. And as well as sa negosyo, Cancer, I feel like this is a sign na makukuha ka ng marami ka pang kikitain. Basta ipagpatuloy mo lang yan. Okay? Pagpatuloy mo lang. I know some of you, Cancer, ito, napipick up ko ngayon ito, narinig ko ito really, downloads right now. Marami sa Cancer right now, matumal ang benta, right? Wag kang panghinaan ng loob. Kung hindi mga yung katapusan ng January, February, March, wow ka, shout out for joy ka para masabi mong success. Ace of Pentacles is pera to, okay? Malaking coins yan, ibig sabihin, alagaan mo lang kasi ace pa lang yan, nag-umpisa pa lang isa seedling. Alagaan mo, wag mong pabayaan. Kumbaga, pag nagtanim ka ng lupa, wag mong pabayaan, alagaan mo lang, diligan mo araw-araw, 'di ba? Alagaan mo yung baby plant na ito kasi magbubunga to ng malaking pera. Negosyo, trabaho. Alagaan mo yung trabaho mo. Ingatan mo. Parang ganun. Okay? Punta tayo sa shooting star. Cancer. Shooting star. Bakit andito? For Cancer. Cancer for shooting star. Okay. Okay. So this is regarding your health. For those of you na may malubhang karamdaman, Cancer, may pag-asa kang gumaling. For those of you na may pinagdadaanan sa kalusugan, emotional trauma,
physical trauma, physical mga accidents, mga sakit, mga illnesses, sakit sa puso, sakit sa pangangatawan. Yeah, I think the reason why sa sobrang pagod and stress with the Nine of Wands, ipahinga mo lang. You need a lot of rest, Cancer. Okay, you will heal. You will heal. For those of you na matagal ng mga may mga karamdaman, like years and years na nagkakasakit, parang to the point na nawalan na ng pag-asa, kung ano-ano na mga gamot tinitake, kung saan-saan na nagpupunta. Ayan. Four of Swords, kailangan mong habang naggagamot ka, malaking tulong din yung wag mong pabayaan, wag kang magpuyat. Gagaling ka kung tutulungan mo yung katawan mo ma-recover by taking a good rest. Taking long hours of sleep, okay? Page of Cups. Meron kayong marireceive na good news regarding your health. And I feel like the good news is gagaling kayo or may tutulong sa'yo na mapagamot ka. May tutulong sa'yo na mabigyan ka ng financial support, medical support para matulungan kang makarecover sa anumang sakit na meron ka. Physical man yan, like mga diabetes, high blood, cancer, sakit sa puso, TB, lahat na. Okay? I don't want to be specific. Could also be like emotional trauma, could also be like mental. May tutulong, Cancer. Huwag kang mawala ng pag-asa. May malaki ang chance na gagaling ka. Okay? Ano naman tong airplane? Ano naman tong airplane for Cancer? The Star. The Star. Oh my God! Cancer, congratulations! Talaga. Sa mga nagbabalak dyan na nagpaplano pa lang. King of Swords, this is planning, this is vision. Cancer, hold on to your plans, hold on to your dreams na makapunta ng ibang bansa kasi malaki ang kikitain ninyo. Tingnan mo ang King. The Star, this is hope, this is inspired, this is positivity and wish. Ten of Pentacles, this is ang daming pera. Three of Pentacles, wow, kailangan ng effort. So, ito makipagtulungan ka, makipag-team ka. For those of you na nagpaplanong mag-expand sa negosyo, because airplane is also about expanding. Ayoko lang ilimit to sa pag-a-abroad sa career. Or it could also be like relocation. Hindi lang sa ibang bansa, posible rin ma-apply ito. Meron din ako napipick up dito like taga Mindanao ka, may bala ka magtrabaho sa Manila, or taga Luzon ka, and pupunta ka ng Manila, or saan man na kailangan mong magbiyahe with the airplane. Yeah. Okay, ituloy mo lang yan, planuhin mo with the King of Swords na maigi paano ka makalipad, paano ang proseso. Okay, dyan mag-uumpisa mga pangarap mo, unti-unti matutupad with the Star, and with the Ten of Pentacles, magbabago ang iyong buhay financially. Nayaman ka na, let's just say that. Let's just get down to the bottom. Ito na yung time, ito na yung pagkakataon na ikayayaman mo. So, ang advice sa'yo, Twin of Pentacles, marunong ka lang makisama sa mga nagpa-process ng ticket mo, sa mga nagpa-process ng resume mo, marunong kang makisama sa lahat na salamuha mo related sa iyong career or negosyo. Mga staff, it will lead to your big success with the Ten of Pentacles. Yan ang advice. Pagpasensyahan mo lang, Two of Pentacles, parang
makisama ka na lang for the meantime. Kung gusto mo talagang matulungan ka sa pagproseso ng iyong work visa or something, marunong kang makipasama. There's something about that message. Maybe some of you ninyo. I don't know. Okay. Now, let's get, punta tayo sa isa before the last. Diamond, why is it here? I'm not saying na hindi ka marunong makisama, Cancer. Okay? But, lumabas kasi as an advice para matulungan ka. Ma-remind ka lang na, wag mo kalimutan nga, pakisamahan lang yung nag-aasikaso sa papeles mo kahit ma-attitude. May mga ganun, di ba? Like, makisama naman ako, siya lang kasi yung problema. Yun na nga eh. Makisama ka na lang, even if you don't like the, nag-i-interview sa'yo, masungit, tapos pinatulan mo, hindi ka natanggap sa trabaho or hindi ka, para makisama ka na lang, just parang ganon sa sitwasyon, alright, na pakisamahan mo na lang para matapos na yan. Anyway, hindi mo na siya pag nakapunta ka ng ibang bansa, bye-bye ka na sa kanya. Uy, may mga ganon, mga, nag-i-interview, like, sa embassy, mga ganyan. Diba, baka may i-offload ka. May narinig ako, i-offload ka. Marunong kang makisama na lang sa mga may something about that, okay? Yan ang narinig ko. Okay, diamonds. Diamonds. What is this? Eight of Wands, Knight of Wands, and Two of Cups. Queen of Pentacles. Okay. Oh my God. You will receive a proposal, Cancer. Wait lang, Cancer. Alright, Cancer. So, I feel like, with the diamond, yeah, mukhang meron kang marireceive na taong, I feel like may tao ditong porsigido na mag-commit sa'yo, Cancer. Okay, it could be a Taurus, Virgo, Capricorn with the Queen of Pentacles energy. This is someone na very generous, kaya lang with the Magician, mag-ingat. Meron, generous siya, pero controlling with the Magician. Controlling siya na tao. Siguro may bike siya. Okay, with the Two of Cups, talagang mukhang soulmate ang nakikita niya sa'yo. Parang feeling niya, ikaw na yung soulmate niya. Yeah, mukhang may nakikita ako yung proposal. And also like, kung sino man tong paparating sa'yo na tao. Paparating pa lang kasi 8 of Wands. For those of you who are single, but if you're already in a committed relationship, I don't think this will apply. Unless na, makipag-ano ka. But, I feel like the strongest energy na pick up ko dito is for those of you who are single and ready to mingle, may naghanap ng ka-date, meron kang, or you are looking for a date, mga dating apps. I feel like this, meron kang marireceive, may mamimit kang bagong tao. This is a new person with the Knight of Wands. A new person. Very adventurous itong tao na to. Mahilig siyang pumasyal. Possibly, nag-travel na siya sa iba't ibang bansa. I don't know if this is a foreigner or not. I'm not sure. Possibly a foreigner with the Two of Cups with this champagne. But hindi lang naman ang foreigner ang mahilig ganito, like very luxurious dating. Mahilig din may mga Pinoy din, may kaya din kang ipasyal sa mga papuntang Asia, Europe, or makipag-date sa'yo. Pag nagde-date kayo, dun talaga sa fine dining with this Two of Cups energy. But I feel like this person is falling in love, mai-in love sa'yo, or in love na sa'yo. And with the diamond, this is panghabang buhay. This is someone who's hindi siya matitinag. Talagang, alam mo, with the diamond is forever. So this feels like for him or her, babae man to or lalaki, mostly for a lot of you, lalaki. But with the Queen of Cups, Pentacles, this could be like, lalaki, but I feel like, possibly din yung iba sa inyo, babae ito, but mostly this is a masculine energy, but lalaki na may pagkamamas boy with the Queen of Pentacles.
Mag-ingat sa mga mamas boy, Mga mamas boy na lalaki na very adventurous, very luxurious, very mukhang mayaman, may kaya, meron din siguro siyang big bike. This could be a foreigner or not. This is someone na with the magician pag napikon. Mahilig siya sigurong mangpikon, pero pag siya naman ang napikon, ay nako, wala na. Mahirap, mahirap kadil yung mga ganyan, right? I don't wanna, ayoko nang, kayo na magdugtong. But definitely, this is someone who likes, kayang mag-commit sa'yo. So, sa akin lang, lumabas kasi kanina ang Queen of Pentacles and Magician. Mag-ingat lang na hindi ka magkamali sa taong to. Yun lang masabi ko. There's something about that. Pag ito rin magalit, siguro dahil lumaki siya, spoiled siya, nakukuha niya ang gusto niya, and then pag may hindi siya nagustuhan, nagtatantrums, or like stricto, or like talagang iinit ang ulo, pero very generous mapagbigay, i-spoil ka din niya, ita-travel ka din niya, hindi ka, kaya kaniyang kumbaga panindigan din. Loyal siya sa'yo. If you're asking if this person is loyal, yes, with a diamond. Alright, punta na tayo, and Queen of Pentacles, very generous. Kayang magbigay ng pera kung, di ba, reasonably magbigay ng pera, and responsible siya, I would say. Lalo na kung nagpakasal na kayo, which I think it will lead. Ngayon pa nga lang na medyo nagdi-date pa lang kayo, seryoso na siya, committed na siya, pang matagalan ng gusto niya forever. Ang nakikita niyo sa relationship niyo forever na kayo. Kaya, nasa inyo kung yung iba sa inyo siguro dahil naasa na lang kung magmamatch ang inyong personality. Sana kaya mong sabayan ang kanyang mga gimmick, kaya mong sabayan ang kanyang personality, kasi kung hindi, darating time na magka-clash kayo, at pag ito sumabog, itong personality nakikita ko kasi siya yung go-getter na lalaki, very parang pag meron siyang determinasyon makuha ang gusto niya, kaya determinado siyang makuha ka. Determinado siya with the Knight of Wands na mapasayo siya sa'yo. Ay, maano ka niya. Ikaw yung diamond kasi para ang tingin niya sa'yo, you're very valuable sa kanya. Para kang diamond. Kumbaga gusto ko niyang ingatan, seryoso alagaan kanya. Think of it na parang, what do you do if may diamond ka? Para sa kanya, ikaw yung diamond. So, parang yan ang gusto niya. Pero pag ang diamond, there's something about that, okay? Ayoko na magtagal dito sa na to. But I hope na-get you na ang mensahe ko. Okay, ayan. Punta tayo sa blinders, last message for you, Cancer. Magkaiba to kanina yung love story dito, ha. Okay, ito yung past person, okay? Some of you siguro mag-connected, pero yung majority sa inyo hindi. Magkaiba itong love story na to. Okay, blinders. Ano to for Cancer, Spirit Guides and Angels? Blinders. Okay. Four of Cups. Okay. Four of Pentacles. Okay, kaya pala blinders. Okay. Okay. Darating yung isang sitwasyon sa buhay mo this month. May isang sitwasyon sa buhay mo this month, Cancer, or maybe sa mga susunod na araw pa or linggo, or even next month pa, February, kasi patapos na to na reading. I think may pagkakataon kung saan mahihirapan kang mag-decide. Two of Swords, blinders, Four of Cups. You need to contemplate. Pag-isipan mo mabuti ang opportunity. I feel like this is something about a situation kung saan hirap kang let go with the Four of Pentacles. Trabaho man yan, negosyo man yan, na hirap kang i-close na, sarado na ba itong, mag-close na ba tayo sa negosyo, or alis na ba ako dito sa trabaho ko, itutuloy ko ba to, or mag-iba na ako ng direction. Two of Swords is two directions. Blinders. Hirap na hindi mo makita ang daanan. Kasi hindi mo alam kung alin dyan ang, di ba, patungo sa success. Nahirapan ka.
Ang payo sa'yo, andito ang Queen of Cups para payo. Trust your gut feelings. Contemplate, Four of Cups. Magnilay ka for the next few days. Pag nilayan mo mabuti, hindi lang pag-isipan, wala ditong swords. So, wala kang dapat kasi ang isip mo nandito na sa two swords eh. Gulong-gulo na ang isip mo. There's something about look within your heart, look within your soul. Anong sinasabi ng kaluluwa mo? Queen of Cups is also about what you really want. Anong nasa puso mo, Queen of Cups? Four of Cups. Ano ang makakapagpasaya sa'yo? Follow that siguro, or ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo, Queen of Cups? Queen of Cups is all about your well-being. Saan dito sa landas na ito ang sa tingin mo ay makakabuti sa'yo, dun follow that. But mostly, ang advice sa'yo dito, Four Cups, pag nilayan mo, contemplate about it, about this decision. I think with the Four of Pentacles, this has something to do. May kinalaman ito sa isang sitwasyon na hirap kang bitawan kasi. I feel like nagtatalo ang puso't isipan mo. Possibly this could also be sa love relationship. But could also be ma-apply sa trabaho, ma-apply sa negosyo, saan mo man ma-apply. Okay? So, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, hindi na po ako magtatagal. Gusto Queen Kuman. Okay? Wala na. Alright? So, now, Cancer. Again, pag bibili po kayo sa akin ng item, may libre pong intentions. Now, ang kagandahan sa akin, pag dito kayo bibili ng mga items, mga crystal bracelets, necklace, or anything, may libreng intentions. And so far, proud to say na marami na akong testimonials and feedback sa mga clients kong natulungan ko about sa kanilang amo, about sa relationship also, by the way, about makipagbalikan, about makawala, about lahat na, and about sa mga nag-aaral, may mga naipasa na ako. Sa tulong ko. Alright, sa tulong ng mga crystals ko. And mapaamo ang kanilang mga boss or anything, manalo sa kaso, umunlad ang kanilang buhay, I would say talaga. For more testimonials and feedbacks, you can go to my Facebook page, hanapin yung album kung saan andun lahat ng mga testimonials ng aking client. Alright, so if ikaw din ay namumblema sa ang larangan man, sa ang aspeto ng buhay, bumili lang po kayo ng items ko. At may libre ng tulong, maparitual man or intentions, but mostly it's about intentions. Just tell me your problem. Ako nang bahala paano gagawin yan, i-bless yan, kasama yan pag-blessing ng item. Alright, so for the items, panoorin nyo po ito. Ayan mga kabono, meron tayong bagong item. Taosu Bead Protection Bracelet. So this is 950 each. I only have 10 pieces on hand. Ayan, so limited stocks lang po. So the Taosu Bead Protection Bracelet is a sacred protection piece designed to help harmonize your energy during the challenging cycles this year. Especially when you are facing Taosu, if you are conflict ka sa Taosu, which is the Grand Duke of Jupiter. You know? So, during Taosu influence, may mga unlucky periods or intense life transitions. So, kailangan nyo ng mga protection bracelet for Taosu. Now, this is crafted with a white protection cord and a red Taosu bead engraved with auspicious symbols. This bracelet acts as a shield, stabilizer, and energetic anchor, helping you move through the year with clarity, balance, and spiritual protection. Now, this bracelet is ideal for anyone who feels blocked, unlucky, hindi maswerte, may mga emotional heaviness na dinadala, or energetically attacked or spiritually attacked, even if you are not directly offending Taosu. Okay? So, benefits by life aspect, may dala siyang protection and energy shield. It helps deflect negative energy, mga bad intentions, evil eye, and energetic attacks. And this supports protection against spiritual disturbances, mga gossip, mga chismis, mga paninira,
envy, jealousy, inggit, and mga unseen obstacles. Ayan. And also, it creates an energetic boundary or protection. So, external negativity will not or does not easily affect you. Now, for money, career, and business, this helps stabilize your money flow, especially during unstable or unlucky periods this year. And it reduces repeated financial losses, delays, or sudden expenses. And it supports clearer decisions in your career and in your business, minimizing your costly mistakes. Ayan, maiwasan ang mga pagkakamali sa mga decision makings, financial decision makings. And also, it encourages steadier opportunities instead of chaotic ups and downs. Now, for love and relationships, this bracelet will help prevent misunderstandings, mga emotional tensions, at mga third-party interference, and also supports emotional balance so you can respond calmly, no, instead of reacting impulsively, para iwas ang mga away na mahahantong sa mga saksakan, mga sobra mga dangerous na outcomes. Ayan. And also, it encourages healthier communication and emotional grounding in your relationship. And also, it will protect your relationship from any outside negativity and jealousy. Now, for your mental and emotional well-being, ano ang benefits sa aspect mo na yan? This bracelet will help you calm your overthinking. So, maiwasan kang mag-overthink, maiwasan magkaroon ng anxiety and emotional heaviness. And this supports inner peace during your stressful transitions or mga unlucky phases in your life this year. And also, it encourages emotional grounding and clearer judgment. And also, it will help you feel more centered, protected, and less drained. Hindi ka masyadong drained sa taon na ito because of the fire horse energy. Now, for your health and vitality, energetic support lang po ito, okay? This bracelet will support your overall energy balance this year, especially when you are feeling weak, drained, or unlucky, and then helps release any stagnant energy that may contribute to your fatigue or heaviness. So it also encourages smoother energy, circulation in your daily life. Now, this is just an energetic support tool. It does not replace any medical care. So, if ever may mga malulubhang sakit kayo, mas mainam pa rin na magkumonsulta sa inyong mga sari-sariling mga doktor. Ayan. For spiritual alignment and luck, this bracelet will help you realign your energy with divine timing instead of constant resistance, and also supports smoother spiritual lessons during any challenging cycles this year. It encourages protection while still allowing growth and karmic correction habang patapos ang taon na ito. And also, this bracelet is ideal partner for your prayer, mga intention settings, and yearly protection rituals kung gumagawa ka. Now, why wear a Taosu protection bracelet? Now, Taosu energy does not only affect zodiac signs directly clashing with it. So, pwede ito sa lahat ng mga animal zodiac signs. Kung anumang year ka pinanganak, pasok ka dito. It also impacts those going through big changes, mga emotional stress, financial pressure, or repeated obstacles. This bracelet is worn as a symbol of humility, protection, and alignment, also asking for guidance rather than fighting the flow of the year. So, sa mga gustong bumili, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Bonum Magos PH Facebook page. Yung link po ng FB page ko nasa comment section, mahahanap. Now, if gusto nyo naman po ng black string instead of white, meron din tayo available. Color black. Same lang din na benefits ng yung previous na bracelet na white ang cord. But for more information about the benefits, you can
you can go to my Facebook page. Pwede nyo i-search doon ng mga naka-postings na mga iba't ibang available na Tausu bracelets at mga protection bracelet, pampaswerte bracelets at mga iba-iba pang mga item na makakatulong sa sitwasyon ninyo sa career, trabaho, love life at ano pang mga aspeto sa inyong buhay. Ayan. Again, for more information, visit my Facebook page, Bono Magos PH. Ayan, may blue check, verified na po ni Meta. Again, nasa comment section po ang link. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.